Murag ka ng lawat sa bulkan, oh. Bumulusok ang lumambot na lupang may halong putik sa Barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Hindi bababa sa 5 bahay ang natabunan ng mudslide at nagkaroon din daw ng bitak sa ilang kalsada. Ayon sa mga saksi, nangyari yan kasunod ng pagbigay ng bahagi ng isang minahan. Sa takot, agad na lumikas ang mga residente. Binigyan na sila ng paunang tulong tulad ng food packs. Iginapos at paulit-ulit umanong ginahasa ang isang babaeng pasahero ng van na bumiyahe mula Maynila papuntang Surigao del Sur. Aminado sa krimen ang mga suspect na driver at konduktor ng sinakyang van ng biktima. Nakatutok si Darlene Kai. Magkakasunod na sampal at batok ang inabot ng dalawang suspect na ito nang makita sila ng babaeng ginahasa umano nila. Tama na yan. Sige. Uy. Kwento ng 19 na taong gulang na babae, nangyari ang krimen habang sakay siya sa van mula Maynila papuntang Tandag, Surigao del Sur para magbakasyon sa kanyang pamilya. Dati tinali nila ako, nakahiga na nga ako doon. Dalawa nga yun sila. Kaya nabawi na talaga. Sa Carrascal, Surigao del Sur, bumaba ang ibang pasahero ng van. Naiwan ang babae dahil wala pa sila sa Tandag. Base sa salaysay ng biktima sa mga pulis, tumigil sa convenience store ang van at bumaba ang driver at pahinante bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. According to them, mag-aantay lang daw po ng pasahero kaya mag-standby lang sila dun sa may gilid ng terminal. Pagkabalik po nitong driver at nung pahinante, may dala na po silang alak, inubos, and then suddenly, tinali po yung kanyang kamay. Tinali po ito gamit ang isang t-shirt, accordingly yung black t-shirt daw po ng lalaki. Hinubad niya, tapos itinali niya po dito at doon po siya pinagsamantalahan ng 2 beses. Inikot pa raw ng dalawang suspect ang van at makailang ulit daw na pinagsamantalahan ang biktima. Nakasigaw po ako pero hindi naman, wala rin naman makarinig sa akin kasi nakasirado yung pinto. Matapos ang halos 2 oras, ibinaba ng mga suspect ang biktima sa isang passenger terminal sa Claver, Surigao del Norte. Sumbong daw ako sa mga ate ko, papatayin daw niya ako. Sa mga pulis daw. Papatayin daw niya ako kapag masumbong ako. Nang makababa ang biktima, nakunan pa ng CCTV ang mismong van sa isang bahagi ng barangay Taganito sa Claver. Doon na raw siya nakapagsumbong sa mga kawani ng barangay na sumama sa kanya sa mga pulis. Kalaunan, natunton ng mga pulis ang van. Na-recover namin siya sa isang auto shop. Iniwan po ito doon ng suspect para ipagawa daw yung brake. We found out na nag-check-in sa isang lodging house. Agad inaresto ng mga pulis ang mga suspect na kapwa taga Surigao del Norte. Mga biktima po namin ay humihingi po talaga kami ng kapatawaran. Sorry po talaga sa nagawa namin. Ayun na po ay dala lang sa kapusukan. Kaya ako nagawa. So, hindi po talaga namin intensyon hindi po talaga yung purpose namin na mangyari na gano'n. Hihingi ng tawad lang, ma'am. Sana mapatawad na kami. Kasong rape ang isasampa laban sa mga suspect. Nananawagan ng Claver Municipal Police sa makipag-ugnayan sa kanila ang mga posibleng biktima rin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dahil sa pagkatuyot ng mga taniman, bunso ng El Nino, nagbabalang grupo ng mga sugar producer na maantala ang supply ng asukal. Kaya bukas daw sila kung sakaling mag-angkat nga ng asukal ang gobyerno. Nakatutok si Mab Gonzalez. Noong isang buwan pa raw ang stock ng asukal ni Elisa sa pwesto niya sa Mega Q Mart sa Quezon City, pero matabang pa rin ang benta. Nasa 90 to 100 pesos pa raw kasi ang kilo ng puting asukal at 80 to 85 per kilo ang brown sugar. Hindi pa nangangalahati yan eh. Dapat nga brown na lang kinuha ko para na-dispose ka agad eh. Nakatingga yung puhunan hindi pa nagalaw. Kaya mabigat sa ang asukal, masyadong mahal. Mas mabili yung brown kasi medyo mura-mura pa. Sabi ni Elisa,
walang problema sa supply. Sa kabilang tindahan ng branded na asukal, marami raw supply at bumaba na ang presyo kada kilo. 85 sa white at dark sugar, 75 naman sa brown sugar. Nabili naman sa amin, ma'am. Yung presyo po? Yung presyo po okay naman, ma'am. Kasi bumaba nga po siya ng konti kaysa sa dati. Pero babala ng United Sugar Producers Federation, maaaring maantala ang supply ng asukal. Hindi pa raw kasi makapagtanim ang sugar farmers dahil tuyong-tuyo na ang lupa. Resulta ng kawalan ng ulan dahil sa El Nino. Iba to, ang tagal ko na sa farming. First time ko naka-experience po, ang sakit ng init. Really strong heat. If you look at the crop, maawa ka. Talagang parang sunog eh. It's really dried up. I really don't know if maka-recover pa to kahit umulan. So, really bad. Kaya sakaling mag-angkat man nila ng asukal, suportado nila ito. Sa GAP, doon tayo papasukin yung imported na sugar. Nandito sa ground na nakita ko talagang kulang. Pangtawid po. Tama yun ng 185 to 200,000 metric tons. Kapag umulan sa mga susunod na linggo, makakapag-umpisa na raw magtanim ang sugar farmers. Hiling ng mga magsasaka sa Agriculture Department, tutukan ang pamimigay ng irrigation equipment panlaban sa El Nino. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DA at Sugar Regulatory Administration pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hinog na hinog pa man din ang karamihan sa 3,000 kilo na mangga ng isang magsasaka sa San Mateo, Isabela. Pero ang lahat ng ito, itinapon na lang. Anya, sobra raw ang inaning mangga at bagsak presyo ang bili ng mga wholesaler. Mas lugi raw sila kung ibibiyahe ito dahil ang bili raw ng mga biyahero ay 5 to 7 pesos lang kada kilo. May ibang mangga na ipinamigay na lang sa mga kapitbahay. Ayon sa Department of Agriculture Region 2, maaari raw makipag-ugnayan sa kanila ang mga magsasaka para maibenta rin sa Kadiwa stores sa Cagayan Valley ang mga mangga. Matutulungan din daw ang ilang nagtatanim ng mangga sa paggawa ng dried mango chips, mango jam at iba pang produktong gawa sa mangga. Hindi lang ang kapuso heartthrob na si Miguel Tan Felix ang sikat ngayon. Nakikilala na rin ang kanyang Mommy Grace na nasa kanyang vlogger era. At ang kanyang naging recipe for online fame ang hilig sa pagluluto. And for today's video, lulutaan tayo ni Mommy Grace ng kanyang mga specialty. Nakatutok si Darlene Kai. Ika nga nila, behind every successful man is a woman. Para sa magkapatid na Miguel at Yuan Tan Felix, yan ang kanilang Mommy Grace. Dati siyang preschool teacher hanggang naging full-time mom nang pasukin at gawing full-time ni Miguel ang showbiz. Hindi naman ako kilala ni Nanay Lourdes eh. Halika dito! Bumalik ka! Pero mula noong nagbinata na si Miguel, di na raw masyadong sumasama si Mommy Grace sa mga taping. Dito na siya nakahanap ng ibang pagkakaabalahan. One time, nagluluto ako. So sabi ko, videohan ko kaya ito. And then, pinost ko sa TikTok, nagustuhan naman ng mga viewers. And then, more pa po, more. And then, yun na, nagsunod-sunod na. Ngayon, si Mommy Grace, full-time content creator na at ipinamamalas ang galing sa pagluluto sa kanyang libo-libong followers sa Facebook at TikTok. Kabilang sa sikat niyang recipes ang kaldereta at leche flan. Heto at sinampulan tayo ni Mommy Grace ng leche flan na favorite din ni na Miguel at Yuan. Kailangan kasi pag hinahalo mo siya, dahan-dahan lang. Sarap, ma'am. Kaya naman pala. Masarap. Miggy, okay ba? Yuan. Ito yung favorite ko kasi nga hindi siya ganun katamis and totoo naman. Pinaka-favorite ko yung consistency. Pinagmamalaki nila sa mga friends nila na masarap yung luto ng mami ko. Very fulfilling sa akin yan. May payo naman si Mommy Grace sa mga fellow mommy na gusto ring sumubok ng ibang bagay o gawin ang mga hilig nila. Mag-explore sila kung saan sila magaling. Yun ang gawin nila. Like me, magaling ako magluto. Pinursu ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.